Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Today, I'm excited to share with you the second installment of our message. And I've been struggling to... I actually have the third message already planned out. And I've been tempted to go to the third installment instead of this. Because parang pakiramdam ko, this is not as exciting as the next message. Na parang sinabi ko nga kay Lord, nung isang araw, parang pakiramdam ko, sa tagal ko sa ministry, Lord, parang wala naman akong sasabihing bago. Parang there's nothing new. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, this may not be a new word, but this is a now word. This is a word that everybody needs right now. And I entrust God, and I entrust everything to the Lord, that God will do His work today and talk to you personally. That this simple message, i-divide ng Panginoon into 1,000 different ways so that each and every one of you will be able to encounter Jesus like never before. Are you ready for the Word of God? Are you ready to receive God's Word? Let's open up our Bibles to Hebrews chapter 12, verse 1. If you are here for the first time, welcome po kayo. Sana po hindi ito yung una't huli, kundi ito po yung simula pa lamang ng ating matagal na pagsasama sa Panginoon. Sana magtagal tayo. Sana all nagtatagal, no? Hebrews 12 verse 1. Dami mga nagre-react dito, mga single siguro to. Hebrews 12:1. You just proved my point, bro. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race that God has set before us. Let us run with endurance the race that God has set before us. Let us strip off every weight. Everybody say, let go, let go. Amen. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. I want to call this message, second installment, Assess and Address. Assess and address. Assess and address. If you remember last Sunday, mga kapatid, paulit-ulit na binanggit sa atin ng Panginoon that He wants you healed and whole. Everybody say healed and whole. Because you can be saved but bound. Pwedeng ligtas ka, pero the enemy still has control over you because of the baggages that you have that you are not willing to let go. But this series reminded us that God wanted all of us healed and whole. Ayaw ng Panginoon na nagpa-function lang tayo pero hindi tayo malaya. Gusto ng Lord magaling ang ating mga sugat, but at the same time, buo tayong humaharap sa Panginoon. I was planning to start kanina sa ibang verse, but is it as if parang the Holy Spirit liked to prompt me na balikan natin yung verse na binasa natin last Sunday, yung Hebrews 12:1. Kung saan sinabi po ng writer ng Hebrews that since we are surrounded by a huge cloud of witnesses, sa madaling salita, may mga taong nag-cheer for you. Yung mga nauna sa atin is cheering for us and say, wag kang bibitaw, wag kang magle-let go. They are cheering us up from heaven. Na ang sabi na scripture, since we are all running on our own race, para ma-reach natin yung destination at maranasan natin ang ating prayers, ang sagot sa ating prayers, at maranasan natin ang lahat ng ipinangako ng Panginoon, the Bible says, let us strip off every weight that slows you down. Sa Tagalog, lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal sa iyo, iwanan mo. Hindi mo kailangang tiising dalhin habang ikaw ay hirap na hirap, trying to prove that you can. Trying to prove that you are strong. You can be a father and let go of the hurts. You could be a father and cry to your family and say, I'm tired already.
You could be a mother. Pwede ka maging nanay at umiyak sa iyong pamilya at sabihin mo, pagod na rin ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Because sometimes nahihirapan tayong manghingi ng tulong kasi palagay natin ang paghingi ng tulong is a sign of weakness. But asking for help is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. Kasi every time you ask for help, you acknowledge your limitation. Na-acknowledge mo ang iyong kahinaan. Ang sabi ng scripture, let us run with endurance. Alam kasi ng Panginoon that time will come na ikaw ay mapapagod, na ikaw ay manghihina, that you will be discouraged, na pwede kang ma-dehydrate. Pero ano sabi ng scripture? Run the race with endurance, the race that God has set before us. Merong landasin, merong pagtawag, merong purpose. Listen to me. Kahit pa yung purpose mo matagal mong tinakbuhan, yung linya mo nananatiling bakante, inaantay ka nun. Hindi yun ipapatakbo ng Lord sa ibang tao. Yung purpose mo para sa'yo yun. Yung purpose mo para sa akin yun. So hindi ko pwedeng takbuhan yung purpose mo at takbuhan mo yung purpose ko. Kailangan ko ano yung linya ko, doon ako mag-stick. Doon ako tumakbo. Kaya sabi ng Panginoon, let us run our own race with endurance, the race that God has set. Hindi tayo ang nagsiset ng sarili nating trajectory. Hindi tayo ang nagsiset ng sarili nating destiny. Si Lord ay may destiny. May plan na inilagay at inihanda sa bawat isa sa atin. And God wants us to run, not crawl. Run with endurance the race that God has set before us. Pero ano ang susi? Let us strip off every weight. Kailangan mong bitawan ang lahat ng bigat. Everybody say weight. I know you don't like to talk about weight, but weight, in this text, weight actually is from the Greek ogos, nang ibig sabihin ay burden. Okay, everybody say burden. Hindi lahat ng mabigat burden. Pero may mga bagay na kahit magaan burden. Ang lalim nun siguro after 2 days, tsaka natin magigets, pero it's okay. Kasi hindi naman sinasabi ng scripture na sa race natin wala na tayong dadalhin. Meron pa din. Si David nga, di ba, nung nilabanan niya si Goliath, may bag din siya eh. Pero hindi pinabitawan ni Lord yung bag kay David. In fact, yung laman ng bag ni David, naalala niyo yung maliit niyang bag, yung pouch? Ano laman nun? Yung 5 smooth stones. Dala niya yung weapon na gagamitin niya para pabagsakin si Goliath. Hindi against ang Lord na meron kang bag. Galit lang, ang ayaw lang ng Panginoon, dala-dala mo yung bag na hindi mo dapat dinadala. So hindi naman sinasabi ng Panginoon, iwanan mo yung weapon mo. Ang sinasabi ng Panginoon, iwanan mo yung nakakapagpabagal sa'yo. Yung mga bagay na nakakapagpahinto sa'yo. Kasi kapag ikaw ay napagod, hihinto ka. Kapag ikaw ay napagod, babagal ka. Ayaw ng Lord yun. Kasi lahat tayo may mga destiny na inilaan ng Panginoon, and many of us are already delaying our destiny because we don't want to let go of the things that God wants us to let go. Sabi mo sa katabi mo, let go. Bitawan natin. Ang tawag natin dyan, unnecessary baggage. Everybody say unnecessary baggage. Ibig sabihin, mga baggage na hindi importante. Ano ibig sabihin ng unnecessary baggage? Ang unnecessary baggage is anything that is holding you back from the great things that God has for you. Ano mang bagay na humahad lang para maranasan mo ang pinakamagagandang bagay na inilaan ng Panginoon sa iyo. Ang tawag dyan, unnecessary baggage. Yan man ay worry, yan man ay concern, yan man ay sakit o heartbreak, yan man ay trauma, yan man ay daddy issues, yan man ay bitterness, yan man ay addiction, anything na humahad lang sa iyo para maranasan mo ang kabuuan ng pangako ng Diyos sa iyo. Bisyo man yan, kasalanan man yan, ang tawag po dyan, unnecessary baggage. Lahat dumadaan sa pain, but you have to process the pain. Lahat nagagalit, but you have to process and deal with your anger. Kasi lahat nagagalit, pero kapag yung anger hindi mo dinil, galit ka sa magulang mo, galit ka sa iyong mga anak, galit ka sa ex mo, galit ka sa employer mo, lahat ng galit, normal. Nakakaranas tayo lahat ng galit. Sino po sa inyo hindi nagagalit? Magpapalehans ako. Lahat nagagalit, pero you have to deal with that anger. Kasi kapag hindi mo dinil yung anger, nagiging baggage. And minsan we don't want to deal with it kasi iniisip natin, okay lang, pinatawad ko na siya. Pero nakataas ang kilay. Nakalimutan ko na yun. Pero you know deep in your heart that you did not really process that pain. And many Christians are struggling with unprocessed pain. Nasaktan ka before, tumakas ka, pero hindi ka talaga lumaya.
Hindi porket tinakasan mo, pinalaya ka. Ang gusto ng Panginoon, you have to deal with it. Hindi naman necessarily na kailangan mo makipagkaibigan doon sa umabuso sa'yo, but you just have to process that pain deep in your heart at magkaroon ng puwang yung reconciliation or pagpapatawad sa iyong puso. You have to process it. O posibleng unresolved issues. Unresolved yesterday. Mga yesterday na supposedly kinakalimutan because God doesn't want you to live in the past. God wants you to remember the past, but God doesn't want you to dwell in the past. So posibleng tayo ay may mga unresolved, unsettled issues in our lives. O posible rin naman ay mga nagpatong-patong na tampo na naging galit at galit na naging bitterness. Wala nakaka-relate yung ganon? Oo, kasi perfecto nga pala itong simbahan na to, no? Hindi tayo nagkakamali. And even sa mag-asawa, di ba? Sa mga mag-asawa, kami ni Jenny, nag-aaway din kami. Kapag kami nag-aaway, minsan na ipagpapalit natin, akala natin forket may confrontation, may communication. Pero hindi forket may confrontation, may communication. Hindi forket nag-confront, nag-communicate. Kasi lahat ng mag-asawa nagko-confrontation, pero bihira yung nagko-communication. Communication is actually trying to listen. Where is my husband coming from? Where is my wife coming from? Pero tayo, ewan ko, napapansin nyo to. Di ba, minsan pag nag-aaway tayo, hindi pa tapos yung asawa natin, nag-iisip ka na ng ire-reply. Sige lang. Sige. Sabihin mo lang ang gusto mo sabihin. Babanata. Ito, pag binanata ko to, over na to. Suko ka na kagad. So we don't really listen with an intent to understand. We listen with an intent to reply. Gusto lang natin makapag-reply. Gusto natin vengeance. Gusto natin revenge. Kaya minsan may confrontation, pero walang communication. And all of these things, kapag nagpa-piled up ito, posibleng akala mo walang silbi, akala mo walang bigat. Pero kapag dumami, it could cause a problem. Let me give you a practical example. Ilan po sa inyo ang nasa bag nyo ngayon maraming resibo na hindi nyo kailangan? Wala ka namang planong i-reimburse yan somewhere, pero you have that receipt. Kasi masyado naman siyang magaan, okay lang ilagay sa bag. Pero ang 1 kilong papel, 1 kilo pa rin yun. Nag-pile up. Dahil masyado siya, dahil pakaramdam natin weightless, dinadala na rin natin. Kaya minsan, yung sakit ng teen years, dinadala sa adult years. Yung frustration sa nakaraang relasyon, nadadala sa bagong relasyon. Yung ugali ng previous season, nadadala sa bagong season. Nagbago ng season, pero hindi nagbago ng perspective in life. Nagbago ng season, pero hindi nagbago ng outlook in life. Minsan may lumapit sa akin, ito real life talaga. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon siya ng 7 relationships in 1 year. Sabi niya sa akin, Pastor, pare-pareho lang talaga yung mga lalaki. Mga lalaki niya, pare-pareho lang po sila. Mga manluloko talaga sila. Sabi ko, 7 relationships in 1 year. Something could be wrong. Mukhang hindi yung lalaki ang mali rito. Kasi sabi niya, pare-pareho lang sila. Pero sa 7 relationship, ang pareho lang doon ikaw. Ikaw ang common denominator doon sa 7 na yon. Akala kasi niya, porket lumipat siya ng relationship, na-address yung issue. Ang hindi niya alam, dinala niya yung baggage ng first boyfriend, tapos yung baggage ng first and second boyfriend, dinala niya sa third boyfriend, tapos yung baggage ng first and 2 and third, dinala niya sa fourth and fifth, kaya pinakakawawa yung pampito. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni Pastor ngayon. Dinadala natin yung patterns, yung behavior, yung mga nakaraang patterns natin into the new season na madalas resulta na nakaraan. Ang tawag natin dyan, symbolically, that is baggage. Anything that hinders you to live a life of obedience is actually a baggage. Now, let me say this to you. Hindi po ako nagmamarunong. Gusto ko lang sabihin, lahat naman may baggage. Lahat kasi tayo may mga events and moments in our life na naka-apekto sa atin. And even our decision-making, our thought patterns ngayon ay resulta ng mga history natin. We cannot take that for granted. Nakaka-apekto talaga ang upbringing natin, pagpapalaki sa atin, at mga experiences natin in the past sa mga decisions natin today.
But unfortunately, these past experiences are not just affecting your decisions in life, but it is also affecting the direction of your life. Whether you acknowledge it or not. That's why it's very important for us to assess before we address. What are those things in my bag na hindi ko talaga kailangan na dinadala ko? Ito ba ay bitterness, trauma? So let me just ask you a question. Have you taken time to analyze what you're really carrying right now? Kabisado mo ba talaga ang lahat ng laman ng bag mo today? At ang lahat ba ng laman ng bag mo today makakatulong talaga sa pagpunta mo sa church? O naniguro ka, sabi mo, sige, dadaling ko to in case. That is adding weight for you in order for you to be effective in the call of God. No wonder, maraming Christians ang pagod, weak, and ineffective. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden." Ano sabi siya? "Who carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest." Everybody say rest. How many among you wants to rest? Kaya ka nga natulog, di ba? Pero pagising mo, pagod ka pa rin. Because sleep doesn't guarantee rest. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo kung ikaw nanlilibre. Hindi ka talaga makakapagpahinga. Amen? Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, tayo ay magpahinga sa ating Panginoon. Masin nyo mga kapatid, God is really concerned about your soul. And He wants to address your soul issue, not just your sleep issue. Ang gusto i-address ng Lord, hindi lang yung makatulog ka, kundi ang gusto ng Lord, yung ikaw ay makapagpahinga. Kasi alam ng ating Panginoong Yesus, ang solusyon sa bagay na pinagdadaanan mo today, ang solusyon sa yung effectivity is not sex, not money, not promotion, not expansion. Jesus is the solution. Jesus is the solution. And when you got Jesus and His presence, your life will never be the same again. Unfortunately, for many of us, kasama na ako, we are planning without God's presence. And when you plan without His presence, that is a recipe for disaster. Kapag nagpaplano ka, wala ang presensya ng Panginoon, recipe for disaster yan. Gusto ng Lord, every plan, every goal, every dream of your life, you always include God. Especially right now that we are facing the next season, the next phase, the second half of the year. How many among you are grateful na nasa July na tayo ngayon? Come on, July! Balita ko lahat doon ng birthday ng July, magpapakain mamaya. Praise the Lord. Sino July? Siya? Oh, dami kami. Amen? He wants to eat with you. He's knocking at your door. He is inviting you into His presence. Papapasukin mo ba ang Panginoon? Kasi kapag pinapasok mo ang Panginoon, nasasabihin ng Lord sa iyo, "Let me carry your burden. Let me carry your pain." Lord, masyado ka ng maraming planetang pinapaikot. Ako na to. Ako na to. Kasi meron tayong ganyan, no? Minsan pagka tinatry kong dalhin yung bag ni Jenny, hindi naman ako yung type ng boyfriend na dala ko yung bag ng pambabae. Hindi ako ganun eh. Pero kapag mabigat yung bagay, gusto ko talaga tinutulungan ko siya. Pero siya dahil balak yatang kumandidato nito sa National Heroes Day, gusto magpakabayani ba? Minsan dinadala niya yung sarili because I love her. Mahal ko siya eh. Mahal ko siya. Ayoko siyang nahihirapan. Kasi it hurts me to see her suffering. And listen to me! Mga kinikilig dyan na mga single pero wala naman jowa. And listen to me. Every time God looks at you and you are trying to pretend that you are okay, but actually you're suffering, He's hurt. Nasasaktan ng Panginoon na nakikita ka nagsasuffer. Gusto ka naman niyang tulungan, ayaw mo magpatulong. Iniimbitahan ka niya sa kanyang presensya, gusto mo magsulo. Isolation is a recipe for disaster once again. Ang temptation malakas when you isolate yourself. That's why He is inviting you, "Come to me." Naalala niyo yung parable of the great banquet kung saan yung master naghanda siya ng matinding piging at nag-invite siya sa kanyang tahanan? Maraming invited pero marami ding nag-excuse nung huli na. May mga kilala ba kayong ganon? Pag invitation, pupunta daw. Pero pagdating ng actual, reschedule, rain check,
May kilala kayo, may ganon, right? Something came up. Ganun na nangyari. Ang sabi ng scripture, yung master, nag-create siya ng isang matinding celebration, naghanda siya. Nung pagdating ng araw ng piging o ng araw ng grace celebration, pinatawag niya lahat ng mga invited. Pero lahat sila nagkanya-kanyang excuse. Yung isa sabi niya, nakabili po ako ng lupa, hindi po ako makakapunta. Kailangan ko po i-check. Yung pangalawa, sabi niya, nakabili po ako ng kalabaw, ng oxen, ng baka. Kailangan ko munang i-testing. Hindi po ako makakapunta. Sabi naman ng isa, bagong kasal po ako. Hindi po muna ako makakapunta. Pansinin niyo yung mga excuses. Excuse talaga eh. Kasi sabi ng isa, bumili ako ng lupa, titignan ko lang. So binili mo na hindi mo tinitignan. Obviously an excuse, right? Yung isa naman, bumili ako ng oxen, ng kalabaw, pero ititesting ko muna. So binili niya, so para kang bumili ng sasakyan na hindi mo tinignan yung configuration at di mo tinesting. Obviously an excuse. Yung isa naman, sabi niya, bagong kasal lang po kami, kaya pwede po ba excuse muna ako? So papasin niyo yung tatlo. Yung isa, lupa. Yung isa, oxen. Yung isa, marriage. Parang it symbolizes possession, career, and affection. Lahat naman yan blessing eh. Diba? Yung lupa, blessing yan eh. Tama? Correct? Yung oxen, hanap buhay, blessing ba? Yung trabaho, blessing. Yung marriage, yung relationship, blessing ba? Pero yung the very same blessing is now replacing God's throne. Meron akong message way back, ang tawag ko, what happened to your blessing? Kasi marami sa atin, after receiving the blessing, yung blessing na ang nag-replace ng trono ng Panginoon sa ating puso. You call it blessing all you want. Pero kapag yung blessing na yan, pinalitan ang trono ng Diyos sa puso mo, that is an idol, not a blessing. Kapag di kayo makapag-amen, sabihin nyo na lang, ouch. Amen? Because there are so many blessings in our lives that competes the place of God in us. Do you still remember nung mga panahon wala kang trabaho and you are crying your heart out sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung binigyan tayo ng trabaho ng Lord, Lika, basa tayo ng Bible, pray tayo, attend tayo Bible study, come to church. Masyado akong busy for that. Now, listen, I'm not saying na huwag kayo magtrabaho. I'm not saying na mag-resign kayo sa trabaho just to serve the Lord. Hindi nyo kailangan mamili sa dalawa, trabaho o Jesus. Bakit mo kailangan mamili kung pwede mo naman pagtagumpayan pareho? Correct? 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 Kasi ang totoo lang mga kapatid, kahit ikaw ay engineer, architect, you are not a full-time architect. You are a full-time Christian but a part-time architect. Yun ang totoo. Kasi bawat church, bawat offices natin is a mission field. At kung yan ay mission field, you are that missionary na dinadala ng Panginoon. So sabi na isa, hindi po ako makakapunta, hindi po ako in essence, sinasabi nila, we want to but we cannot. Ini-invite sila sa presence ng master, ayaw nila. In essence, they are trying to trade the eternal things for temporal things. Lagi ko ito sinasabi, wag na wag nyong ipagpapalit ang gusto nyo talaga sa gusto nyo lang ngayon. Wag nyong ipagpapalit ang ultimate sa immediate. Wag nyong ipagpapalit ang eternal sa temporal. Ang temporal, kahit masaya ngayon, temporary lang. So, hindi porket masaya ka, malaya ka. Hindi porket masaya tayo, nasa tama tayo. I believe that is for somebody today. Sabi mo sa katabi, parang sa'yo talaga yata yung message natin today. Kasi ayaw ng Lord yung very same blessing, yung very same good things, ay humahad lang sa atin to experience His presence. He is inviting you to come. Come to me, and I will give you what? Rest. In His presence, we can rest. In His presence, we can rest. In essence, sinasabi ng Panginoon, allow me to carry that. You have to let it go. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 3 verse 6, there is a time to keep and a time to throw away. Tayo mahilig tayong magtago, mahilig tayong mag-pick up, pero nahihirapan tayong mag-let go. Nagiging spiritual hoarders tayo. Kuha lang tayo ng kuha, display lang tayo ng display, but we are having a hard time trying to let it go. Na parang hindi natin mabitawan yung bagay na pinapabitawan ng ating Panginoon. And that is becoming a bandage to all of us. Gusto ni Satan wasakin tayo. Pero minsan, because of our faith, nahihirapan siyang wasakin tayo. Ang tindi kasi ng pananampalataya mo. Lalo, taga dito ka pa sa church na to. Perfecto nga, di ba?
Baka akalain ng iba, totoo talaga no? Actually, sarcastic yun eh. Kasi alam natin hindi tayo perfecto, right? Nag-explain talaga. Okay. But what I'm trying to say to you mga kapatid is this. We all have this emotional, historical baggages in our lives that God is inviting you right now to let it go. Kailangan nating bitawan. Kasi gagawin ni Satan na lahat para tayo ay pabagsakin at wasakin. Kung meron tayong cheering squad sa langit, si Satan gumagawa din ng paraan para i-distract ka dun sa purpose mo. Pwedeng sabihin ni Satan, mas mabilis yung katabi mo, naiwanan ka na. O may anak na siya, nakapag-asawa na siya, ikaw wala pa. Oy, nasa abroad na siya, ikaw ganito pa rin ang kita mo. He's trying to distract you from the very purpose that God has for you. Pero kailangan nating mag-focus. Sabihin niyo sa katabi mo, focus sa goal. Kailangan natin mag-focus sa pinapagawa ng ating Panginoon kasi kung hindi ka niya kayang wasakin, ang gagawin ni Satan, pagurin ka na niya. Kasi kapag napagod ka sa bigat ng dala mo, ikaw na mismo ang susuko. At ikaw na mismo ang magkukwit. Hanggang sa hindi mo mapagpatuloy ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So check your bags. Analyze what's in your heart. Is there anything in your heart today that is keeping you from God's best? Mga bagay na humahad lang sa'yo para ma-experience mo ang God-given destiny in your life. Is there anything? I'm sure there is. Meron. In fact, mga kapatid, marami sa atin ang may excess baggages. Dahil nakasanayan na natin yung mabigat, sanay na tayo sa ganitong buhay, akala natin ito ang normal. Hindi porket nakasanayan natin yun ang plano ng Panginoon sa atin. Pinapalet go nga ng Panginoon sa'yo para maranasan mo yung peace, para maranasan mo yung joy, para maranasan mo yung effortless journey with Jesus Christ. Kaya sabi ng Lord, let it go. Pero sometimes masyado na tayong sanay. Nararanasan nyo ba minsan yun, mga kapatid, na pag umuwi kayo, tapos masyado magaang yung bag mo, sabi, parang may mali. Parang may naiwan ako. Dahil masyado kang sanay sa bigat, alam mo kung may kulang. Ballpen lang yun. Pero nahalata mo. May kulang ah. Ballpen. Ganun ka. Because you're so used to it. Nasanay. Lalo, alam nyo, these days, no? These days, kami ni Jenny, we've been traveling a lot these days because of the mission stations that we are going through. And nung una, laging kapos yung nadadala kong damit. Kasi, alam nyo yun, yung parang laging kapos yung nadadala ko. Nakakalimutan ko yung mga ganito, nakakalimutan ko yung ganyan. Hanggang sa nasanay ka na nasanay, ngayon naman ang problema namin, o at least ako, is yung overpack. Yung nagdadala ka ng bagay na alam mong hindi mo kailangan, pero just in case. May mga ganun ba sa inyo? O parang ako lang yung normal dito, no? Okay, maybe nagta-travel ka man sa bus, sa tricycle, di ba? Yung mga bag nyo ngayon, hindi lahat ng laman ng bag nyo ngayon kailangan nyo today. Pero just in case, nagdala ka ng ballpen. Just in case, dinala mo yung resibo. Just in case, dinala mo yung membership card. Just in case, dinala mo siya. So that's the issue. We tend to overpack things. Ang problema is that walang problema sa magdala ka ng excess kasi nga iniisip mo para ito sa kung sakali mang kailanganin. Pero kapag nagta-travel ka, especially sa ating bansa, no, sa airport natin, mahigpit talaga sila sa baggage today. Talagang tinitimbang nila yan kasi kung di po ninyo alam, ang allowed lang na dalhin mo sa loob ng eroplano is 7 kilos. Pag sumobra ka doon, magbabayad ka ng excess baggage. Pero hindi naman ibig sabihin hanggang 7 kilos lang ang pwede mo dalhin. Pwede ka magdala ng 20 kilos, 38 kilos, pero hindi mo dadalhin sa loob ng airplane. Ilalagay mo sa compartment, i-declare mo yon, mabigat yung dala ko, take care of it. Pag sobra, kailangan mo magbayad. Bakit? Ba't naglalagay ang mga airlines ng limitation? Kasi they are not just measuring the weight of us individuals. They are measuring the weight of the entire aircraft for our safety. Pero ito matindi, ako lang yata to, baka kayo kasi masyado kayong perfect, no? Pero ako madalas, especially these days, no, alam kong 7 kilos lang ang allowed, may timbangan pa nga kami sa bahay. Pag pinako pa na yan, alam mo yung bag mo talagang pipipiin mo ng gano'n, pagkakasyain mo lahat. Pag timbang mo 8.5, alam mong sobra ka. Alam mong sobra ka kasi 8.5, sobra ka ng 1.5 kilo, correct? Pagdating mo sa airport, magpapanggap kang magaan lang yung dala mo. Kasi baka masitaw siya. At pag nasita, magbabayad ka ng excess baggage. Per kilo pa naman yan. Correct? Mahal yan eh. Alam niyo yan, mahal yan. So magpapanggap kami na okay lang, magaan lang itong dala namin. Pagdating sa check-in counter, titimbangin siya. Pag tinimbang ng 8.5 kilo, ako pa magagalit niyan. Wala ba kayong konsiderasyon? 1.5 kilo na lang naman yan, hindi naman yan ikakabagsak na aeroplano.
Minsan tayo pa yung napoprostrate. Wala naman silang kanila. Ikaw naman yung nag-pack nun in the first place. Ikaw ang namili kung ano yung magiging laman ng bag mo. At dahil naglagay ka ng excess baggage, you have to pay the price. Pero sometimes, ayaw nating magbayad, gusto nating dalhin. Kasi yung pagbabayad, if you want to pay the price, you have to forgive. If you want to pay the price, you have to deal with awkward conversation. Pero ayaw mo ng awkward conversation, ayaw mo rin magpatawad, so dinala mo. So ngayon nung nag-preach sa forgiveness, yung pastor pa masama. Kasi sinita ka. Alam mo namang ikaw nagdala nun. Matagal nang pinapabitawan ng Lord, ayaw mo. Nung kinausap ka ng kaibigan mo, pinayuhan ka niya, mali yan, sila pa mali. Mali pa yung kaibigan mo, ikaw naman naglagay nun sa bag mo. O tamo, galit na kayo kagad? Nagkikis ba yung sinasabi ko mga kapatid? Mahirap yan! Naalala ko, nasa Middle East kami, may tinatrain kami mga churches doon. Matagal na, bago mag-pandemic pa. Alam mo naman yung mga Pilipino, di ba? Pagka talagang napamahal sa'yo, talagang papadalang kanya ng mga pasalubong. Talagang nung nalaman nilang papauwi na kami, binila kami ng mga t-shirt, binila kami ng ang daming pasalubong. Hindi handa kami, hindi kami nakabili ng baggage allowance, so to speak, sa aeroplano, yung babayaran mo yung para isakay nila sa... Alam niyo, guess yung sinasabi ko? So sabi ko, kasya yan. Kakasya yan. Gagawa natin paraan yan. Kasya yan. So kahit alam ko yung limit, at nung tinimbang namin sa bahay sobra, nagdadasal ka pa rin, Lord, divine intervention, please. Alam mo, minsan tayo pag nanalangin tayo, ang weird natin eh. Halimbawa, ang ulam mo, crispy pata lechon, Lord, ang panalangin po namin magsilbing kagalingan ng aming katawan. Paano magiging kagalingan eh, crispy pata at lechon niya? Lord, ang prayer namin, this food will serve as a nourishment to our bodies. Sabi ng Lord, paano? Guilty lahat eh, no? So sabi ko, pagkakasya yan. So meron kang hand carry baggage, alam mong sobra na agad. Pagdating pa lang namin sa gate, ito palang Hamad International Airport sa may Qatar. Pintuan pala may timbangan na. So tinimbang, obviously sobra. Sabi sa amin, sir, do you want to pay an extra baggage? Alam mo naman tayo mga Pilipino, napaka-generous natin. So sabi ko, hindi po, hindi. Ako, kaya ko po gawa ng paraan yan. Generous eh. Mapagbigay. Yung joke ko talaga, pang alas 6 pa eh, no? So in essence, nagkuripot si Stephen. Hindi niya binayaran. Sabi niya, gagawan ko ng paraan. Ang sabi sa akin, just make sure, sir, Egyptian eh. Just make sure, sir, that you don't carry excess baggage or else you will be fined. At pag na-fine ka dun sa mismong gate, mas mahal. Sabi ko, sige, wag ako bahala. Ginawa namin ni Jenny, nasa airport kami, Hamad International Airport. Ginawa namin Parañaque, Las Piñas, dito sa Pilipinas eh. Naglilipat kami ganun. Nilipat ko ngayon dun sa aking bag, kahit alam kong sobra na. So yung bag ko, dahil malaki siya, pinagkasya namin dun, kahit alam kong hindi siya allowed. Eto na. Pagkatapos natin tinimbang, sakto na. Binalaan ulit ako. Sir don't carry excess baggage or you'll be fine. Hindi ko naman alam pagdating sa gate, siya rin pala bantay. Siya rin bantay. So hirap na ako eh. Kasi more than 10 kilos, bit-bit mo lang siya. Hirap na ako. Pagtingin ko sa gate, nandun siya. Inaalala ko yung sinabi niya, don't carry excess baggage or else you'll be fine. Tumatatak sa isip ko yun eh. Ayoko magbayad, di ba aling mahirapan ako at mapawisan ako? Alam mo ginagawa ko? Tinatry kong magtago sa kanya. Pag nandiyan siya, bababa ko yung bag ko, ganito lang bit-bit na, para hindi niya makita hanggang sa nakalusot kami, pero hirap na hirap ako. Nakalusot kami, pero stress na, hindi ko na-enjoy yung journey. Dahil lang ayokong bayaran yung fee. Mas tiniis ko yung... Actually, either way, nagbayad ako eh. Pwede ako magbayad ng pera sa excess baggage or pagbabayaran ko yung being present in that moment. Na ang lagi lang nakikita ng lente ko siya. Nakatingin ba siya? Hindi ba siya nakatingin? Kasi tandang-tanda ako eh. Don't carry excess baggage, sir, or else you'll be fine. Talandal ako eh. Either way, nagbayad ako eh. Meron akong pera sa bulsa, pero hindi ko na-enjoy yung journey. And many of us are struggling with the same thing. Because you are carrying so much baggage,
Ayaw mo ng freedom. Ayaw mo ng peace, ayaw mo ng joy. Kaya minsan pinagpapalit mo yung freedom sa validation ng ibang tao. Is this making sense, mga kapatid? Amen? Dahil nasaktan ka in the past, yung mga susunod na mga tao sa buhay mo ngayon, nagiging defensive ka sa kanila. Dahil ayaw mo lumaya. Kaya ngayon sasabihin mo, dahil nagdala na ako sa dati kong boyfriend, magtatayo ka ngayon ng wall sa iyong paligid. Hirap na ako magtiwala ngayon. Hindi nyo na ako maloloko. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko na yung mga pick-up lines na yan, hindi na umuobra sa akin yan. You are trying to be defensive. It's hard for you to trust now. Kasi nga nasaktan ka before. Imbis na dinil mo yun, dinamay mo lahat ng mga lalaki sa buong mundo. Pare-pareho sila. And look at this. The very same thing that is supposed to protect you is also the very same thing that now imprisoned you. To get out of your comfort zone. No wonder pag tinatawag ka ng Panginoon, hindi ka makalabas. Because of these walls. Because of this defense that you placed around yourself. Dahil mas pinipili mo yung opinion ng ibang tao kesa sa sarili mong freedom. Hindi kasi porket nakakapag-function ka, malaya ka. Kasi nung time na yun, nahirap-hirap ako, nakakalakad naman ako eh. Actually, kahit bitawan ko yung bag na yun, hindi ako mamamatay. Pwedeng-pwede ko siyang bitawan. Pero dahil may katuwiran tayong, nakakalusot naman eh. Nagpa-function naman eh. So mas pinagpalit natin ngayon yung functionality sa freedom. Kaya sinasabi ng Panginoon, pwede ka namang magpahinga. Ba't mo tinitiis? Pwede mo namang ma-enjoy yung bagong season na ito. Ba't dala-dala mo pa rin yung sakit na nakaraan? Ba't dinadala mo yung sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan? Kaya tuloy, lahat damay-damay na. Pag pinagbuksan ka ng bago mong boyfriend, ako, alam ko na yung mga style na ganyan. Dahil ginawa sa'yo before. Itong bagong boss ko, may pa-signing bonus pa. Alam ko na, papahirapan nyo rin naman kami pagka nagtatrabaho na kami. Damay na lahat. Because you are afraid to deal with it. Everybody say, let it go. Everybody say, let it go. Amen. You cannot bring it without paying a price. Magbabayad ka talaga either way. Either you will pay that price right now, give it to the Lord. Give it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Because God wants you to rest. Naalala ko kami ni Jenny, pag na-invite kami ng ibang churches to speak sometimes, and minsan pagdating pa lang sa airport, parang nahihiya kami, mahihiyain kasi kami dalawa ni Jenny. Yung parang gusto namin, yung bagay namin, kami lang nagdadala. Minsan talaga, because of some churches have great hospitality, na minsan makasalubong ka pa lang nila, talagang kukunin na kagad nila yung bagay. Minsan, ako na po dyan, pastor. Ako na po. May kilala kayong ganyan? Na ikaw naman hiyang-hiya kang ipadala, pero ang gusto lang naman nila sabihin, ito po kasi yung responsibility ko eh. Ito po yung trabaho ko eh. Minsan yung trabaho nila, ginagawa natin. Na sinasabi ng Lord, cast all your cares before me. Binigay mo 50% lang. Sabi ng Lord, trabaho ko yan. Hindi mo trabaho i-carry lahat ng burdens na yan. Nakakapagbabagal sa'yo. Ang gusto lang ng Lord sa'yo to focus on what God has for you and what God has for your life. Minsan mas gusto natin, marami tayong dala. Sabi nga ng Lord, less is more. Nung pinadala ng Lord ang 72 disciples, naalala niyo po yun? Nung sinend ng Lord yung 72 disciples to share the gospel of Jesus Christ, sa Luke chapter 10, ang tanong ng mga disciples, ano pong dadali namin? Ang sabi ng Lord, huwag kayo magdadala ng kahit ano. You don't need a lot of equipment. You are the equipment. Hindi mo kailangan magdala ng kahit ano. Hindi against ang Lord sa bag. Pero sinasabi lang ng Panginoon, if you are with me, you don't need a lot of equipment. Because your testimony is that equipment. Amen? Si David, ang dala niya, 5 smooth stones. Hindi siya nagdala ng arrow, hindi siya nagdala ng espada, hindi siya nagdala ng armor. Ang dala niya lang, yung weapon na meron siya. Naalala niyo yung paralytic na pinagaling ng ating Panginoong Yesus, na hindi makalakad? Na nung gumaling siya, sabi ng Lord, pick up your mat. Pick up your mat. Yung mat na yon ang nagsisilbing upuan niya. Yun ang nagsisilbing pwesto niya for many years, nung pilay pa siya. Pero nung pinalakad siya ng Panginoon, dalhin mo. Kasi yung mat na yan ang testimony mo.
Yan, pag natanong ka, ba't may banig ka? Dito ako nakaupo for 38 years pero binago ng Lord ang buhay ko. Hindi sinasabi ng Lord, kalimutan mo ang nakaraan. Hindi sinasabi ng Panginoon na bitawan mo ang lahat, na magkaroon tayo ng amnesia sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. No. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa atin, dalhin natin yung mga bagay na makakatulong sa atin sa next season ng ating buhay. Hindi porket maraming dala, yun ang tama. Sa society natin, more money, more luxury, more promotion, more fame. More is great. Pero sa prinsipyo ng ating Panginoon, you don't need a bag. You don't need a lot of equipment. You are the equipment. Hindi against ang Lord sa bag natin o sa material things. Galit ang Lord sa materialism. God doesn't hate your stuff. He hates it when the stuff have you. So sinasabi ng Panginoon, let it go. Less is more. Sabi ng Lord, life is not measured by how much you own. Beware of greed. Let it go. Why? Because we only need Jesus. Gusto ng Lord, konti lang eh. Naalala niyo si Gideon? Nung lalaban siya sa mga Amalekites, ilan ang soldiers sa dinala niya? 32,000. Sabi ng Lord, bawasan mo. Lord, 32,000, sapat na to. Logical lang to. Libo-libo din kaaway namin. Bawasan mo. Ilan na bawas? Hindi nyo na alam? 31,300 ang nabawas. 700. 300 lang na soldiers ang natira. Less is more. Less is more. Napansin nyo ba that if you have less, you trust God even more? That's why it's very important to obey the principles of the Lord. Kasi meantime, just in case. You cannot trust God with that. But if you have less, you trust God even more. Naalala mo na yung sweldo mo, alam mong hindi aabot sa akin sena, talagang grabe prayer mo eh. Sino sa inyo yung makakita ka lang na naka-orange, nako, puputulan tayo. Hindi, naka-orange lang po. Lahat na naka-orange, Meralco tingin mo eh. Puputulan ka eh. But if you have less, you trust God even more. Sabi nga ni Charles Spurgeon, you cannot win this battle weighted. Sa Tagalog, hindi ka mananalo kung lagi kang kargado. So check your bag. Tignan mo, ano laman ng bag mo. Parang yung pagkain, di ba? Ang masarap na pagkain, resulta ng masasarap na ingredients. Tamang combination. Amen? Amen? So check your bags. Ano-ano ang meron sa bag mo ngayon? Nung tinignan mo yung bag mo, ito yung, naalala ko to, nung binanggit to, nasaktan ako dito eh. Pero sige, hayaan mo na, pinatawad ko naman na siya. Naalala ko to, last year, nung eleksyon, in-unfriend ako nito. Kasi binoboto ko ganito, tapos siya ganito. Pero okay na yan, napatawad ko na siya. Naalala ko to, last year to, naiinis ako sa action niya. Dala mo pa rin. Hanggang ngayon. The best thing to do is this. Naalala ko to, in-unfriend ako nito nung election kasi hindi kami pareho ng binoto, pero I will let it go. I will forgive. Ang sabi ng scripture, Ephesians 4, get rid of bitterness. Get rid of anger. Get rid. Everybody say get rid. Ano ibig sabihin ng get rid? Let it go. So pagbukas mo ng bag, assess. Kailangan ko ba to? Hindi. Address. Get rid. Assess. Address. Assess. Address. Kailangan i-assess mo. Is this helping you na makapunta dun sa next season of your life? Kasi kapag hindi mo inugat, hindi mo hinanting dun sa pinaka-root system, it will hunt you down. In a long way, sa matagal na panahon, after 10 years, you will still have to deal with it. Hindi porket you can handle the pain right now, you don't have to go through that same pain later. You have to go through. Kung kailangan na i-face ang consequences, then face the consequences. But again, let me repeat. No? I'm not saying na makipagkaibigan ka dun sa umabuso sa'yo. I'm not saying na kaibiganin mo uli yung mga taong nanlamang sa'yo. Hindi po yun ang aking sinasabi. Ang akin lang sinasabi is that whatever pain, whatever hurts, whatever trauma that you face right now, hindi ko sinasabing makapagbalikan ka. Hindi ko sinasabing mag-resign ka sa bagong kumpanya mo at bumalik ka dun sa lumang kumpanya, lalo toxic ang environment. I'm not saying that. What I'm saying to you is this. Nasaktan ka eh. Nahirapan ka. Alam mo na naka-apekto ito sa'yo. So allow God to address it.
Bigay mo sa Panginoon so that God will take care of it. Allow God to heal it. Hindi porket nakalabas ka sa doktor tapos na ang gamutan. Amen? Di ba pag naalala ko, nasugatan ako dito eh. Talagang iyak ng iyak ako habang tinatayin ng doktor. Hanggang ngayon may peklat pa yan. Sama ng tingin ko sa doktor noon eh. Alam mo yung mga doktor, parang siya may kasalanan eh. Galit na galit ka kasi sakit eh. Iba ko, parang yung anesthesia yata nun, expired na yata, yung ginamit sa akin. Nararamdaman ko pa rin eh. Sabi, may nararamdaman ka, meron po, pero tuloy pa rin siya. Amen? Masakit, mahirap, gagastos ka, magdudugo, iiyak ka. Kasi tinitreat. Pero pag hindi trinit, balang araw, it will hunt you down. So hindi mo pwedeng lagyan ng band-aid yun dapat pinapatahi. Tahiin mo muna bago mo lagyan ng bandage. Ipatreat mo muna. Sometimes, ang treatment, one day. Pero ang healing, minsan ilang buwan. So pag uwi mo, re-resetahan ka pa rin ng doktor, inumin mo to 3 times a day. Pampatanggal ng kirot. Linisin mo pa rin yung sugat. Bakit? Kapag hindi mo ginawa, babalik ka uli. Nagkikasya yung sinasabi ko mga kapatid. And sometimes, nagpapatreat tayo, pero ayaw natin magpahil. So okay na mag-usap kayo. I-resolve ang hindi pagkakaintindihan. Pero magpagaling ka pa rin sa Panginoon. Hayaan mong iproseso pa rin ng Panginoon yung nararamdaman natin instead of hiding for it. Hiding behind it rather. Na nagtatago tayo dito sa mga baggages that we face today. God is good. He loves you so much. He loves you so much. He wants you effective. He wants you to be the best version of yourself in following Jesus and living a life of obedience to the Lord. And as I close this, fasten your seatbelt, palanding na po tayo. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 10, this is a story wherein si King Saul was about to be appointed as the first king of Israel. And one thing I love about this story is, nung bata ko kasi every time I hear about King Saul, ang lagi ko naisip sa kanya, napakatapang ng hari na ito. Siya kasi yung naghunting kay David for many years, di ba? Trying to kill David. So ang pagkakakilala ko sa kanya, especially nung bata ako, si King Saul, ano yan, matapang yan. Parang may essence pa nga parang mamamatay, parang gusto niyang pumatay ng tao. Pero while I was reading this a few months ago, I was reminded again that Saul was actually timid. Takot siya eh. Ayaw niya nga maging hari in the first place. Kasi ang sabi ng scripture, ang mga Israelites, nagpe-pray sila sa Panginoon na bigyan sila ng earthly king kahit meron silang heavenly king. Nainggit kasi sila sa ibang kingdom, yung ibang kingdom may hari. Sila wala. So sabi nila sa Lord, Lord, bigyan mo rin kami ng hari. Parang in essence, kung ako si Lord, sabihin ko, hindi pa ba ako sapat? Kapalit ba ako? Hindi naman against ang Lord sa human king. Pero yung kanilang pag-demand sa human king is a sign that they don't trust their heavenly king to provide for them. Pero ang Diyos mabuti pa rin and gracious, binigyan sila ng king. Sino ang binigay sa kanila? Si King Saul. So ngayon, pinatawag ni Samuel ang buong nation of Israel sa plaza, sa may Luneta Grandstand. Sabi niya, magkakaroon ng inauguration service para sa ating pinakaunang hari na si King Saul. Umating kayo lahat, nag-atinan tayo lahat, in-invite natin yung friends and family natin. Nung nasa stage na sila, so Samuel brought all the tribes of Israel before the Lord, and the tribe of Benjamin was chosen by Lot. Then he brought each family of the tribe of Benjamin before the Lord, and the family of Matrites family of Matrites was chosen. Watch this. And finally, Saul, son of Kish, was chosen among them. But when they looked for him, he had disappeared. Pause. So na pinapakilala na, ladies and gentlemen, the first king of Israel, King Saul. Palakpakan lang. Woo! Walang pumapanig sa stage. Asan yung hari natin? He disappeared. Parang nagkaroon siya ng cold feet. Parang ayaw niya na magpakasal. Ayaw niya na pumunta. Nagtago siya. Ngayon, tinanong ng mga tao ang Panginoon. Verse 22. So they asked the Lord, where is he? Ang sabi ng Lord sa kanila, he is hiding among the baggage. Nagtatago siya sa bagahe. Gusto niyang takasan. Dahil sa kanyang takot to get out of his comfort zone at i-lead ang buong nation of Israel
sa bagong season ng kanilang bansa. Mas pinili niya magtago sa kanyang baggage kesa humarap sa kanila tulungan ang buong nation of Israel. Ano nangyari? Last verse, verse 23. Nung nakita siya, they found him and brought him out, and he stood head and shoulders above anyone else. What does it mean? Nung tumayo si King Saul, so una, hinanap muna nila. Pangalawa, nilabas nila. They assess and they address. They found him, bring him out, at nung nilabas si King Saul, ay totoo naman pala talaga, napakatangkad. He stood head and shoulders above them. Hindi lang siya ang pinakamatangkad. Ang sabi din ng scripture, siya ang pinakagwapo in all of Israel. At pag sinabi ng Bible na gwapo ka, sure yan. Hinahanap ko nga yung Stephen sa Acts, parang walang sinabi. Ang sabi lang, martir eh. Hindi sinabing pogi eh. Amen? He stood head and shoulders. Alam nyo mga kapatid, when I was reading this, alam ko na si King Saul at this point ay nagtago sa literal na bagahe, luggage. Pero I believe this is symbolic sa ating pinag-aaralan today. That some of us, instead of getting out of our comfort zones, we are trying to hide behind our baggages. Nagtatago tayo dun sa ating past. Nagtatago tayo dun kasi dun tayo comfortable. As long as kinukwento natin sa ating mga bagong kaibigan ang lahat ng ginawa sa atin ng mga taong nakasakit sa atin before, comfortable tayo kahit paulit-ulit yung ipakwento sa akin. This is my comfort zone. I love telling these stories of how they hurt me and how they have offended me. I feel strengthened, I feel energized every time I talk to this story. Nakahanap ka na ng comfort. Ginamit mo yung hurts and pain bilang iyong face shield, bilang iyong facade na sinasabi ng Panginoon, you don't have to wear that mask. You don't have to wear that mask. You have to, don't stop hiding behind that baggage. Stop hiding behind that trauma and that pain. Stop hiding behind that hurt. You cannot step out of your comfort zone. You cannot step out on what God has for you because you're always hiding in that baggage. Pansinin nyo, si King Saul anointed. Si King Saul ordained na. Pero hindi siya makalabas because of fear. And he would rather hide in his baggages than face the new season of his life. And I don't know who is this for. As I've said to the Lord, Lord, parang tingin ko wala namang bago dito sa sinasabi natin. This is an old message. But I believe this is a now message for somebody. May sinasabi ang Panginoon sa iyo, kapatid. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Marami kang tinakbuhan before. Dahil mas takot tayong i-address. But God is saying to you right now, let go of that pain. Let go of that hurts. Deal with it right now. And you will see God's goodness and faithfulness in your life. Si Apostle Paul, effective siya. He wrote 66% of the scripture. Akala ko dati pag binabasa ko yung kanyang conversion sa Acts chapter 9, kung saan nakita niya ang ating Panginoong Yesus sa isang liwanag. Naalala niyo yun sa Damascus, sa may Syria? Nung na-encounter niya ang ating Panginoon? Akala ko after that conversion, he goes straight to ministry. But studying further, makikita niyo, even mga historians na nagsasabi, pagkatapos ng encounter niya at ng conversion niya nung nakilala niya si Jesus Christ, hindi siya kagad dumiretso sa ministry. He waited 3 years. At least, ang sabi nila, some say up to 12 years. From 3 to 12 years, he waited. He learned about Jesus Christ. He studied his actions. He studied his life. Para siya kasi alam ni Paul, hindi ako pwedeng mag-ministry agad without resolving my past. May nakaraan siya eh. Pumapatay siya ng mga Kristiyano. May nakaraan siya eh. Marami siyang kasalanan, marami siyang baggages na hindi niya dinala sa ministry agad. He dealt with his baggages first before he went into the ministry because he knows it will affect the integrity of God's word kapag siya nagsasalita nito. That's why it's very important for us, mga kapatid, katulad ni Apostle Paul, to address and to assess rather, and to address. Huwag nating dalhin ang hurts na nakaraan dito sa bagong season na pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Ang sabi ng Lord sa iyo, come to me. I want to give you restoration, peace. Don't ignore what God wants to restore. Stop ignoring it and allow God to work through your life today. Because God wants to set you free. I know there is an urge always na tayo ay maghigante sa lahat ng bagay na ginawa nila sa atin. Sa lahat ng pain na na-cost. At minsan sinasabi pa nga natin na kaya ako nagkaganito because of what they did to me. And again, I don't know if you heard me say this, but what they did to you is wrong.
but it made you strong. It made you strong. You don't have to carry that baggage. You don't have to carry that story. You don't have to carry that bag, that in your bag, that in your heart. But in fact, you can just say, Lord, carry me into your arms. And whatever I face, whatever it is that is in my heart today, deal with it, Lord. Tulungan niyo ako na malagpasan ko at mapagtagumpayan ko. How many among you believe Jesus today? Amen. I know you believe Jesus. I know you believe in Him. But He's not just calling you to believe. He is calling you to surrender. Surrender your life. Surrender that hurts. Surrender that history. Surrender everything to the Lord. And probably, you are keeping that secret for many years. Wala nakakaalam kahit sino. And you know it's affecting you right now. You don't have to expose yourself if you don't have to. But what God is saying to all of you is right now is this. Your past is ugly. But you don't have to dwell in it. Because there is a better, brighter future that God has for you. Hindi naging maganda ang nakaraan. Tumalikod ka, tumakas ka, tumakbo ka sa Panginoon. But you can start a brand new life today. Not carrying any baggage anymore. But just carrying the message of Jesus Christ forgiving you. Of Jesus Christ transforming your life. Of Jesus Christ sustaining you. Of Jesus Christ carrying that burden and that baggage for you. For you. Because He loves you so much. Binigay mo na sa Panginoon talento mo, binigay mo na ang giftings mo. Binigay mo na lahat. Yan na lang bag na yan. Ibigay mo na rin sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. So that you will experience joy and peace in your heart today. Pastor, parang pakiramdam ko, hindi po para sa akin yung mensahe na yan. You will need this message. I believe somehow, somewhere, kakailangan na natin mapaalalahanan that whatever it is that we are carrying right now, not all of these things are the things that we need. Give it all to the Lord. Give it all to the Lord. Ano yung gustong-gusto ko sa ating Panginoon? Every time na lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya pagtatabuyan. Every time na lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya i-ignore. He will welcome you open arms and say, Anak, I've been waiting for you for many years. I've been waiting for you. Finally, thank you for coming and trusting your life to me. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your decision makings, acknowledge God, and He shall direct your path today. Every head bow, every eye closed. God, we thank you. This is not just a command to let go. This is an invitation, God. You want us to come to you, rest in your presence today. And I know a lot of people right here, oh God, listening under the sound of my voice, are carrying some stuff, unnecessary baggages that we don't need. We want to let it go, God, pero mahirap po sa amin minsan gawin ito. So we just want to come to you instead. Carry these baggages. Carry me, Lord, into your arms of love. Dalhin mo ako, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na ngayong araw na ito makita ka namin. Lord, yung guilt na nararamdaman namin hanggang ngayon, yung shame, yung pain, yung hurts, we're trying to pretend that we are okay. We're trying to smile, trying to function as normal as we could. But you know, deep in our hearts, we're carrying a burden that is slowing us down. And God, we come to you for help. Tulungan niyo po kami. We entrust to you and cast all our baggage, all our cares before you. And we recognize your love toward us, that you care for us. Lord, sa mga kapatid ko pong narito ngayon, that are trying to run away, trying to let go but they cannot, trying to heal their wounds on their own. Lord, ang aking dalangin, katagpuin niyo po sila sa mga oras na ito. Kapatid,
It's now between you and the Lord, and He wants you to come to Him. Rest in His presence. God wants to minister into your heart today. He doesn't just want to treat it, He wants to heal your soul. He wants to address your soul today. He wants to address not just your history, but also remind you of your destiny. Come to Jesus, as broken as you are. Cry out to the Lord and say, God, I need you in my life. Kailangan po kita, Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan ng aking buhay. We want to be in your presence. We want to dwell in you and in you alone. Praise Jesus. Just come to the Lord right now. Come to Him. Allow God to minister to you today. In Jesus' name. In Jesus' name. Come to the Lord and say, God, I entrust everything. Pagod na po kami, Panginoon, to bring all of this stuff with us. Trying to portray an image that we have it all together. But right now, we want to be honest to you and say, Lord, without you, we are nothing. Without you, we cannot. But here we are today, coming to you openly and allowing you to be in our lives. We surrender everything to you right now. Right now, Lord God. Right now, Jesus. Right now. Sige, kapatid. Just talk to your God right now and say, Lord, I surrender these things to you. I assess that I'm carrying something that I should not have been carrying. But I want Jesus, you, to come and fill me. Come, Lord, and be with me. Jesus. Jesus. Lord, we love you and we thank you, Holy Spirit, for coming with us. Salamat po. Alam namin, Panginoon, na marami kang kinausap sa amin today. Alam namin, O God, that you are dealing us, O God, individually. And allowing us, Lord God, to encounter you, Jesus, like never before. So, Lord, once again, kung kami man ay lagi nag-ooperate in our ego, in our pride, forgive us, God. Allow us to have the humility to accept and acknowledge we are nothing without you, God. You are worthy, 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 worthy. You deserve the praises. You deserve the worship. You deserve, oh God, all the praise and thanksgiving for all the things that you have done in our lives. You are worthy. Salamat, Panginoon. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. How many among you are grateful for God today? Just worship the Lord right now and say, Lord, I'm grateful for all the things that you have done in my life. You are amazing. We acknowledge you. You are worthy. Let's just sing this one song, one last song, one chorus and say, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's declare the worthiness of our God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. One last time, let's declare it. Worthy is His name. Worthy is your name. I woke up to the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. Of shadows in the night, they whisper your name.
a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Ngayon pa lang, Panginoon, pinapasalamatan ka na po namin sa katagumpayan at kalayaan na iyong binibigay. Alam ko, Panginoon, that freedom is a process. Allow us to go through the process of getting free, O God. Being free, O God, every single day of our lives. Unti-unti mong tanggalin ang lahat ng mga bagay na nakakapagpabigat sa amin, O God. And allow us, Lord God, to be healed and whole in Jesus' name. We acknowledge you in this place. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen. Praise Jesus. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give, para po sa ministering ito, ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan, and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.